Bakit? Enzo, what did you eat? Takis. And spicy? Sabi mo, Not it's not spicy. They're not spicy. I'm just thirsty. I'll finish this na. If it's not spicy. Yan, si Jamie. Kasama ng mga bata. Kasi wala tong pasok ngayon. Saan nagpunta? Mami ako. Huh? Nag-McDonald's. Kamis. Tara na, uwi na tayo. Gugutom na ako. Yun, so nandito na kami sa bahay. Ito si Jamie nga, walang pasok today. Saan ka nga May naggala? problema ka doon? Saan ka nga naggala? Secret! Merong angel na nagbigay sa akin ng mga gamit again. Yun, so wala na naman uli kami dapat plano na gumawa ng video ngayon. Pero meron na naman yung update about do sa OINP. So sinend ko na nga siya doon sa mga kakilala ko dahil ako rin, ngayon ko lang siya nalaman pero yesterday pa ata siya in-out doon sa ontario.ca na website. Ikaw, anong reaction mo? I think this is it. Is it our answered prayers? Parang additional step na naman. Kasi yun nga, sinend lang siya sa akin kanina nung kaklase ko na si Roda nga na meron yung update yesterday. Actually, narinig ko na yung balita na yun last month pa. Pero proposal pa lang siya, pero hindi ko in-expect na ganun pala kabilis na i-implement. So basically, yung changes nga, instead of before nga na applicant-driven nga yung application ng OINP, now, parang binaliktad na nila, employer-driven na siya. So, meaning to say, yung profile namin before sa OINP, hindi ko alam kung tama yung understanding ko, starting June 21 or 22, parang invalid na lahat ng profile doon sa OINP. Ang mangyayari nga, si employer nga magkakaroon ng portal doon sa OINP and hindi pa kasi masyado malinaw kung paano gagawin dahil effective July 2 pa siya. And then si employer ata yung mag-i-initiate ng pag-endorse sa'yo and then after that, kapag nagawa na nga nila yun, that's the only time na pwede ka mag-lodge ng expression of interest. Kay Jamie nga, parang it's a positive sign kasi dahil sa'yo, not sa akin, di ba? Dahil ikaw, yung employer mo, willing naman silang mag-sign ng form for you. So, this time around, ang tanong, willing ba silang gumawa ng profile for you? Ayun nga eh. Kaya kanina rin, actually, tinanong ko yung line manager ko, humingi na rin ako ng feedback kasi kanina medyo hindi naman kami busy. So, tinanong ko nga sa kanya kung kamusta ba ako dun sa trabaho. Kasi remember nga before, nung time nga in-interview ako, tinanong ko nga yung controller, siya kasi yung nag-final interview sa akin. Kung nag-sponsor ba sila ng PR and sabi nga niya that time, yes daw, pero depende nga sa tao. Siyempre, depende kung asset or liability ka sa kumpanya. So kanina nga, medyo nakiramdam lang ako kung asset ba ako or liability ako dun sa kumpanya. And good thing naman, medyo maganda naman yung feedback sa akin. Pero since July 2 pa nga effectivity niya, medyo nagparamdam na ako dun sa HR namin na may mga changes nga na magaganap. Kasi before nga, yung sa employer form nga, paper-based siya. Medyo natagalan din bago ko nakuha yung sign-off nila. And this time around, hindi ko alam kung gaano ka-tedious ba yung pag-create ng profile, pag-answer ng mga question. Hindi ko alam kung ano pa yung mga documents na hihingin sa kanila. Kaya kanina, medyo nag-heads up lang ako dun sa HR namin. Ayan na naman, nagkakaroon na naman ng changes, nagkakaroon na naman din at least ng guidance para mas maging malinaw din yung magiging decisions natin or move natin in the next few months. Kasi if, at least ngayon, makukuha na natin yung sagot natin. If hindi na talaga tayo ma-PPR dito, makakagawa na tayo ng, or makakapag-isip na tayo ng next steps natin. Yun, dahil kanina nga si Jamie, nung sinabi ko nga sa kanya yung mga changes, parang sabi nga niya sa akin, sabi ko na nga rin yung HR namin, pero sabi ko nga sa kanya, medyo maaga pa dahil sa July 2 pa nga siya. Tinitake nga ni Jamie yun as a sign kasi just in case nga na hindi nga sila magkikreate ng profile para sa akin, mas magiging clear yung direction na, yun nga, baka siguro nga, kailangan na nga namin lumipit ng province. In-email ko na rin yung HR namin. Kasi hindi naman lahat makakomply agad dun sa bagong changes na i-implement ni Ontario. Kasi hindi mo alam kung kailan yung next draw nila. Siguro wala na sila magiging draw this June kasi yun nga, may implement nga sila ng changes come July. Siguro kaya rin nila ginagawa nga yung mga changes, no? Kasi hindi naman daw lahat ng tao na may profile sa OINP is supported by employer. So kaya this time around, parang inuuna nila yung employer para bang chine-check nila kung willing ba talaga na i-sponsor ni employer yung employee. Kasi ako personally, may mga kilala nga akong gano'n na nagbabakasakali lang na kahit wala silang employer form, gumagawa pa rin sila ng profile sa OINP para just in case.
Isa pala itong asawa ko nag-create ng profile sa OINP. Akala ko papasa ako sa foreign worker nang hindi kailangan ng employer form. Pwede ba magkamali? Hindi, ayun. Akala ko kasi kaya siguro ginawa yung bagong policy na yun. Dahil sa tulad ko. Oo. Yan, ito yung ulam namin. Tinola. Pang ilang init na yan? Pangalawa. Pangatlo na. Pangatlo na. Pangalawa yung kahapon. Pero nakaseparate naman siya eh. Kaya pangalawa pa ba? Ikaw, hindi ka ba kakain? Busog pa kami kasi nag-McDonald's kami. Bakit ka na McDonald's? Thanks to my points, nakakuha kami ng large french fries. So ano ba yung schedule namin na this weekend, no? So tomorrow nga si Jamie may pasok. And then ako, hindi naman ako naglalaro ng golf. Pero bukas, niyaya nga ako na maglaro ng golf. Pero driving range lang siya. Oo nga pala, Father's Day pala this Sunday, no? Oo nga, anong plano mo? Wala. So pinipilit ko nga na ma-invite kami this year, no? Kasi yung naging timeline ko nga, dahil nga dun sa processing time nga nila, umaabot na nga ng 2 years. Kaya ang plano ko nga sana na mabigyan nga kami ng ITA this year para meron pa kaming 2 taon para mahintay nga yung processing. Pero through these changes nga, so hopefully nga na mas streamline yung process nila. Dahil nakalagay nga dun sa website na mas magiging madali yung monitoring ng mga submission ng documents and yung status nga ng application. So hopefully nga na mas bumilis nga yung proseso nila. Nakakatuwa lang, no? Na parang so timely na this week lang, 'di ba? Parang na nagkakakwentuhan tayo tapos sinishare ko lang sa yung devotion ko recently na parang sinasabi sa akin na when God gives you a dream, you'll be sure you'll run into delays, difficulties, detours, and dead ends along the way. Gives you a dream, kumbaga yung pangarap mo, goal ba? Okay. Yung goal natin sa buhay. So yun nga, kaya nga sinasabi nila, 'di ba, pag mag-dream ka, dream big. Kumbaga, wag mong ililimit yung dream mo kasi you have a big God who can fulfill your dreams. So, nakakatuwa lang na parang timely lang siya. Tapos yung sample na, yung story na kinukwento doon sa devotion is yung kay Noah. Basta ang alam niya lang, magbibuild siya ng ark, pero hindi niya alam kung kailan darating yung flood. Bakit siya nagbibuild ng sobrang laking ark, gano'n. So yun na, nakakatuwa lang. Yan, si Jamie, pangiti-ngiti lang din dyan. Pero pinaplano na rin niya yung buhay sa trabaho niya. Yung buhay ko. Let's see. Yun, si Sarah, wala ngayon dito sa bahay dahil nanood ata siya ng concert. Tama ba? Nanood siya ng concert? Yeah, nanood siya ng concert. Ano yung concert na nanood niya? Parang ano daw, quartet ba? String quartet, pero Taylor Swift music yung, or Taylor Swift songs yung piniplay. Wow. So, naikwento ko lang yung changes nga sa OINP, no? So, hopefully nga, come July 2, maging supportive nga sa akin yung employer ko dahil kapag wala yun, wala yung chances namin sa OINP. So, kailangan namin mag-move forward from there. So, tapos na ako kumain. Since Friday ngayon, pupunta muna ako doon sa Petro Canada para magpa-car wash. And for those of you nga na gusto i-check yung details ng bagong changes na i-implement nila, punta lang kayo doon sa official website ng OINP, which is yung ontario.ca. So, siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!